China, may barko ng panlaban sa Amerika at eto na ata ang pinakamalaki at pinaka-high-tech na barkong pandigma sa buong mundo. Halina't talakayin natin yung bagong barkong pandigma ng China na dinedevelop nila ngayon na siyang maglalagay sa kanila bilang bansang merong pinakamalakas na hukbong pandagat. Pero bago yun ay palike at subscribe naman ako sa channel na to kung gusto mo ng mga video na gaya nito para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Sa ngayon ay ang Amerika ang merong pinakamalakas na hukbong pandagat at pumapangalawa naman ang China kahit na mas marami yung mga barko at submarine nila. Mas marami man yung mga barkong pandigma ng China ay mas malakas at mas high-tech naman yung mga kagamitan at mga sandata ng mga barko ng Amerika. Pero maaari na nga itong magbago sa mga susunod na taon dahil sa mga makabagong teknolohiya na gagamitin ng China sa paggawa ng isang barkong pandigma na gagamit ng electromagnetic technology. Ito yung teknolohiya na ginagamit ng Voltis 5 na nakikita natin sa mga palabas. Sa madaling salita, gagawa ang China sa mga susunod na taon ng isang barkong pandigma na magtataglay ng maraming advanced na teknolohiya na hindi pa ginagamit ng ibang mga barkong pandigma saan man sa mundo. Ayon kasi sa pinakamagaling na siyentipiko tungkol sa mga barkong pandigma ng China, ay may plano nga raw na gumawa ng isang barkong pandigma na nagtataglay ng isang sobrang advanced na teknolohiya ang China sa mga susunod na taon. At plano nitong barkong to na gawing totoo yung mga nakikita natin sa mga science fiction na mga palabas. Tsaka ang barkong to ay gagamit ng isang nuclear energy para paganahin yung mga armas niya na gumagamit ng electromagnetic technology. Karaniwan kasi ay pag gumagamit ng nuclear energy ang isang barko ay ginagamit niya lang ito para paandarin ang barko, hindi para gamitin para sa mga armas nito. Ayon pa kay Rear Admiral Ma, ay sa sobrang advance raw ng teknolohiya na gagamitin nila sa barkong to, ay mapag-iiwanan nila ng husto yung ibang mga barkong pandigma ng ibang mga bansa. At etong barko nila ang babago sa labanan pag nagkaroon ng digmaan sa karagatan. Kumbaga, eto yung magiging trump card ng China o panglaban ng China sa Amerika pag nagkaroon ng digmaan sa karagatan sa West Philippine Sea o kahit saang karagatan man. Ang barko ring to ay magtataglay ng mga sandata na gaya ng mga rocket launchers, railguns, laser beams at high-powered microwaves na gagamitin yung nuclear energy ng barko para i-transform ito sa electromagnetic energy na siyang magsisilbing enerhiya para paganahin yung mga sandatang ito. Tsaka maliban dito sa mga sandatang gumagamit ng electromagnetic technology ay magkakaroon rin ng isang advanced na radar system yung barkong to, kung saan mas malawak yung masasakop ng radar ng barkong to at mas magiging mabisa itong panghanap sa mga nakatagong submarine ng mga kalaban. Kumbaga, hindi lang gagawin ng barkong to panglaban sa mga barko ng Amerika, kundi panglaban din sa mga eroplano at submarine nila. Talaga namang pinaghahandaan na ng China yung posibleng pagharap nila ng Amerika sa isang digmaan sa hinaharap. Wala pa namang naiulat o nasabi ang China kung kailan sisimulan ang paggawa sa barkong to. Pero ayon sa kanila ay nagsagawa na sila ng mga test sa mga sandatang gagamitin ng barkong gagawin nila at naging successful nga yung mga test na yon. At ayon pa nga sa kanila ay nasolve na nila lahat yung mga pangunahing problema na pwede nilang harapin sa paggawa ng sobrang advanced na barkong pandigma na to. Pag nagkataon na nakompleto o natapos na nga ng China ang paggawa sa super battleship na to, ay tsak na mas magiging agresibo pa ang China sa pag-angkin sa mga isla sa West Philippine Sea at sa iba pang mga isla sa iba't ibang panig ng mundo na inaangkin nila. At hindi na sila matatakot sa Amerika o kahit anumang bansa na tutulong sa mga bansang kinakawawa nila. Tsaka posibleng eto pa yung pag-ugatan ng ikatlong digmaang pandaigdigan.
Dahil pag nagkataon ay lalaki yung ulo o mas magiging kumpiyansa sa sarili nila ang bansang China pag nagkaroon sila ng ganito kalakas o advance na barkong pandigma. Alam kasi nila na wala nang makakapigil sa kanila pag natapos na nga itong ginagawang barko nila. Maski na yung Amerika na siyang merong pinakamalakas at pinaka-advance na mga hukbong pandagat sa mundo. Ang Amerika lang naman kasi ang nagsisilbing tagapagbantay o tagapagpanatili ng kapayapaan dito sa mundo. At nagagawa nga nila ito dahil sa lakas ng hukbong militar o hukbong pandagat nila. Pero pag dumating yung panahon na nalampasan na nga sila ng China, ay tsak na magbabago nga yung balanse o kapayapaan dito sa mundo. Kayo mga boss, ano sa tingin nyo yung mangyayari pag nalampasan na nga ng China ang Amerika sa palakasan ng hukbong militar o hukbong pandagat? At dyan nga nagtatapos ang video ito. Palike at subscribe naman ako sa channel na to kung nagustuhan mo ang video ito.